Hi mga ka-good vibes! I am Risa working as DH here in Saudi Arabia. So ayan mga lods, may nagtanong sa akin, Ate, anong nararamdaman mo nung unang mga araw na dumating ka dyan sa ibang bansa? Nagbabalak din kasi ako. So ayan. Alam niyo mga lods, Pilipinas pa lang ako. Siyempre kinabahan na ako. Sino ba namang hindi? Wala tayong kakilala dito sa ibang bansa. Wala kang pamilya, relatives. Kung may problema ka, hindi katulad pag magtrabaho lang tayo dyan sa lugar natin sa Pilipinas. Kahit pa Maynila, pwede naman tayong makauwi sa atin, no? Kung hindi natin gusto yung mga amo natin, or may problema tayo sa mga amo natin, or nahuhumsik tayo. Ang dami kong iniisip dito. Wala akong relatives na malapit. May relatives ako malayo, nasa Jeddah, nasa Dama, nasa Kuwait, ganyan. So, ibang mga lugar sila. So, sabi ko, kahit pa nandito sila sa malapit, hindi kami magkikita. Siyempre, hindi natin teritoryo to. Susunod tayo sa policy. Ganun. Dami kong iniisip na mga ano, no. Pero siyempre, nagdasal talaga ako kay Lord na sana mabait yung amo ko at saka walang bata. Siyempre, kinabahan talaga ako. Ako naman talaga sanay na sa trabaho. Since 14 years old, hindi nakakaalam, 14 years old, pagka-graduate ko ng high school ay nagtatrabaho na ako. Pero unang pinagtrabahoan ko is yung bahay ng kapatid ko. Tapos after ng bahay ng kapatid ko, noon pa man experience, nag-aaral pala ako since grade 6, tumitiran ako sa mga ibang bahay. So sanayan na talaga ako sa trabaho. Kaya sa bahay pa naman namin, train na ako kasi ako ang nakakatandang kapatid sa papa ko, kasi yung mama ko naman dalawang beses ng asawa mama ko, unang asawa niya namatay, so pangalawa yung tatay ko, so ako ang nakakatanda. Dalawa lang din kami magkapatid sa tatay ko. So trainee na talaga ako sa trabaho. Lahat ng trabahong gawaing bahay alam ko na yan. So 14 years old pa lang ako, nagtatrabaho na ako. Pagka-graduate ko ng high school, sa nagtataka bakit 14 ako nag-graduate ng high school, grade 6 6 years old ako, nag-grade 1 na ako. So ayan mga lods, fast forward tayo. Balik tayo dito sa nararamdaman ko, no. Hindi ako takot sa trabaho mga lods. Hindi ako takot sa trabaho kasi sanay ako sa trabaho eh. Kahit anong pagod ng trabaho, sanay ako dyan. Takot ako sa mga tao na madadatnan ko kasi paano na lang kung hindi sila marunong magsalita ng English. Kahit pa paano, marunong naman tayo magsalita ng English. Kahit English Carabao, marunong tayo dyan. Ang kinakatakutan ko, yung amo ko dito, baka hindi makarunong mag-English. So yan na nga, dumating na ako dito. Sinundo na ako ng dalawang amo ko, yung mag-asawa, sinundo nila ako sa airport. So unang-unang ginawa ko, syempre nagsabi ako, anong tawag dito, sabi ko, assalamualaikum. Kasi pinag-aralan natin yan sa, sa UWA. So, sabi ko, salam. Tapos ayan, so bagot naman sila. Akala nila marunong ako magsalita. Sabi niya, nakapunta na ba daw ako dito? Kasi yung kamay ng tatay ko, mix-mix si tatay magsalita, pero rambol-rambol din. Nakapunta na ba daw ako? Sabi ko, it's my first time to come in abroad, to work in abroad, sabi ko. Tapos sabi ng nanay ko, tapos binigay ko yung cellphone ko sa kanila. I have my cellphone. Sabi ko, pwede ba ako gumamit ng cellphone ko? Sabi ni tatay, gusto mo tumawag sa Pilipinas? Sabi ni tatay ko, gusto mo tumawag na Pilipinas? Ang gusto ko lang naman sana noon, ipaalam sa kanila na may cellphone ako. Pero ibang yung pagkakaintindi ni tatay ko. Kasi nga, English Carabao ako. Tapos si tatay ko, hindi nakakaintindi talaga ng English. At lalo na si nanay, sabi pa ni nanay, wag mo akong kausapin ng English kasi yes or no lang ang alam ko. So ayan na nga mga lods na, ayan na. Binigay ko cellphone ko, sabi ni tatay, nanay, tatay, gusto mo tawagan ang pamilya mo sa Pilipinas? So pinatawag nila ako. Tapos yung cellphone ko, ni-report ko sa kanila talaga para ipaalam na may cellphone ako, pero hindi nila kinuha mga lods. So good thing hindi nila kinuha at may puso sila pagdating sa cellphone. So ayan na nga, pinatawag ako sa Pilipinas. Sabi ko na lang sa pamilya ko na okay ako, mabilis lang ang tawag kasi international, diba? Sabi ko okay ako dito, na kinuha na ako ng mga amo ko, nandito na ako sa sasakyan nila. So that night mga lods, pinatulog muna ako nila sa kapatid ng amo ko. Sa kapatid ng amo ko. Yung mga anak ng kapatid ng amo ko, marunong sila mag-English. So para sabi ko, baka magkatabi lang ang bahay dito. Kasi sabi ni tatay, nagsinyas lang si tatay, ganun daw. Siguro naisip ko, baka malayo-layo yung bahay namin. So malayo pala talaga kasi Riyadh yung airport na sinunduan nila sa akin eh. Tapos ang province ng nanay at tatay ko is dito sa Aras, 5 hours.
4 hours to 5 hours away from Riyadh. So ayan na nga. Yung mga anak ng kapatid ng amo ni nanay, marunong sila mag-English. So parang, ay, kahit paano may mapagsabihan ako ba, pero hindi ko alam na malayo pala kami sa bahay. So ayun na, kinuha ako nila tatay kinabukasan na. Sabi nila sa akin, yung mga kapatid, ang mga anak na, mga pamangkin na ni nanay nagsabi sa akin na bukas pa daw ako ng umaga, magising daw ako ng umaga kasi hindi daw dito ang bahay ko, doon daw sa province. So kinuha ako nila tatay nanay, dumating ako sa bahay, may nadatnan akong itim. Akala ko walang katulong kasi yung labas ng bahay napakarumi, ang daming tai ng langgam ng ibon. Tai ng ibon. Tapos sabi ko wala siguro silang katulong talaga kaya kinuha ako. Pero maliit lang yung bahay kasi apartment. So pagpasok ko ng bahay, yung mga bata nag-hug agad sa akin. Siyempre ang saya-saya nila, parang sinalubong nila ako. Tapos nakita ako yung alaga ko, yung special dyan. Sabi ko patay. Sabi ko talaga ang pakiusap ko kay Lord, wag ako bigyan ng mga batang alaga. Wala nga batang maliit kasi yung baby, yung infant, pero may 2 years old. Tapos yung alaga ko nga na magna-9 siya that time, special child niya, sabi ko patay, lagot tayo nito. Sabi ko mapasubot. Walang atrasan na talaga, nandito na eh. Sabi ko nandito na to. So ayan, nagtaka ko, nag-hug yung alaga ko, yung special child. Kaya napamahal talaga ako dyan sa batang yan. Nag-hug siya sa akin. Tapos nanay ko, ano lang siya, neutral lang. So, nagdaan ng ilang mga araw, nagsulat ako ng mga kailangan ko. Sabi ko, kasi may kasama kong itim pala na nadatnan kasi nirentahan nila yun ng 3 buwan. So, yung itim, English. So, siya yung nagsabi sa akin, ganito ang trabahuin mo, ganito, ganyan. So, na siguro mga 1 week ako, nag-ask ako sa nanay ko kasi gusto ko ng internet connection. May wifi sila, nakita ko eh, yung router. Tapos yung sinulit ko yung kailangan ko, nasabi ko toothpaste, sabon, shampoo, ganyan, uniform. Kasi sa loob ng 5 araw, wala akong uniform mga lods. Damit ko ng pang Pilipinas, yung nagpapantalon ako, tsaka nag-sweater ako para ayaw ko nga mag-t-shirt kasi makita lang amo ko. Tapos nagpantalon ako, sabi ko, nagsulat din ako ng uniform. Sabi ko, kailangan ko yan. Pakisabi sa amo natin na kailangan ko yan. Kasi English at marunong mag-Arabic yung itim na nandatnan ko, yung inarkilahan nila. So yun na nga, sinulat ko pati yung wifi. Tapos sabi ni nanay ko, hindi daw wifi, hindi libre ang wifi, wala daw wifi. So, siyempre ako, nung sinabi ng nanay ko na walang wifi, nanlumo ako kasi paano ko kukontak sa Pilipinas. So, sabi nung itim, pwede ka namang bumili ng load. So, inintay ko muna ang sahod ko mga loads bago ako nagka-connection talaga sa internet. At tinawagan ako ni Ate Anagel, yung nagtrabaho si Anagel Laurente, shout out sa'yo te. Siya yung nagsabi sa akin na mag-data, yung data na internet daw na sa loob na 1 buwan yung promo ba. So ayun na nga, nag-internet ako. So bago ako naka-internet talaga, tawag-tawag lang ako sa Pilipinas na nag-CCA ako sa amo ko, sinasabihan ko na pabili ako ng 20 real na load. Yung 20 real, alam nyo ba kung ilang minuto lang yung tatawag sa Pilipinas? Hanggang pangumusta ka lang talaga. Tapos pag makausap ko yung nanay ko, umiyak talaga ako. Umiyak ako lagi kasi alam nyo naman first time. Syempre takot tayo, hindi natin alam. Tapos nung nagkita na kami ng katulong ng kapatid ni nanay nga Tagalog din, sabi niya, huwag kang mag-alala kasi may makakasama ka dyan Pilipino. Kapalit ng itim na yan kasi nagbakasyon lang sa Pilipinas. So yun, doon ko nakasama si Ate Joy. Shout out sa Ate Joy. Siya yung talagang gabay ko sa bahay na yun. Siya yung kasama ko sa loob ng 2 taon mahigit kami nagsama sa bahay. So bago siya umuwi, pinauwi muna ako, pinabakasyon muna ako sa Pilipinas hanggang nakabalik ako, hanggang siya na din ang umuwi. So yun lang, yun lang mga lods, no. Ang nararamdaman ko talaga, syempre takot talaga, pero labanan natin ang takot, lalo na ang pinunta natin dito ay kailangan natin ng trabaho, kailangan natin ng pera, kailangan natin makabayad ng utang, ganyan. So labanan lang talaga ang takot at
gawin lang talaga ang best mo na magustuhan ka ng mga amo mo. Lalo na yung amo mong babae.